Pero yung pangalan, dalawa lang anak. Sa lalaki, ay sa lalaki, sa tapos lahat. Kaya mahirap po isa lang lalaki na ako, isa lang anak. Tapos dalawang anak niya, rato. Kaya ngayon, anak ka na sa bahay. Buhay lang ako. Ang balas ko. Anak ko. Pero walang masipitan. Kaya alam ko bakit pag humingi ako, sabi ko na, bibili ako ng kasi nagpagawa. Ayaw mo ito. Hindi nga pwede na ko. Ako yung ba? Oo, yan. Kasi na-share ko sa'yo. Kasi sabi na-share ko sa'yo. Bakit kamu baru sideline malayo naman sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ng malakas ang ating Yahweh. El Shaddai. Hallelujah. The best clap offering for the Lord. Come on. Praise God. Sinuha ko ng mga po natin ng malakas. Lift up our praise to the Lord. Ang biyaya nga po sa lahat. Natin po sa ating every Tuesday family appointment with El Shaddai. Dito po sa El Shaddai International House of Prayer, Amok City, San Dionisio, Parañaque City. Pagpalang natin po, Brother Fidel. Biyaya at pagpalang sa Sister Maria. Praise God. At minsan paano po talaga ang mga anak ni El Shaddai walang kapaguran
pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon at sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Amen. Sapagkat yan ang ating kalakasan. Ang mga banal na salita ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Matthew chapter 4, verse 4. That man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Praise At God. sa hapong ito, i-declare na natin ang salita ng Panginoon sa Matthew chapter 18, verse 19. That when two or three gathered together, there I am in the midst of them. Naniniwala ba kayo na ating Panginoon namin ito? Amen. Na ang Hallelujah. Diyos natin ay hindi pumalayong Diyos. Napakalapit niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Handa ka na ba? Mga puri sa Diyos. Mamupuri sa Diyos. Sabi ng ating mga puri dito, ang mensahe, last time, stop. Sabi mo sa iyong katabi, stop talking and start praising the Lord. Amen. Praise God. At minsan pa, naaliyahan po na tayo tumayo ng lahat at tayo po dadako sa pagpupuri at Yes. pagsamba sa ating Yahweh, El Shaddai. Psalm verse 98, sing unto the Lord a new song, for He has done a marvelous deeds for us. Amen. Kamangha-manghang bagay ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Amen. Yes, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon at sasamahan po tayo ng ating mga kapatid. Ang The El Shaddai Gospel Music Ministry sa panguna po ni Sister Early Dawn Soriano. Praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pumalakpak at sumigaw, kumana na gumpay, nanak nila Tinawag kayo ang mga kamay na yan. Praise the Lord at sa araw na ito. Alam natin na tayo ay pinapagtagumpay sa araw-araw ni Yahweh El Shaddai. Ilan po ba? Amen. Sa kamay naman kami na nagumpay. Amen. Amen. Di parang nakasurrender tayo kay Yahweh El Shaddai. Alam niyo po, kahit tayo mananagumpay pa, mananagumpay na, magtatagumpay pa, no? Kahit tinuringan na tayo ng Diyos na mananagumpay, kasi He is the God of victory. We are the child of God. Therefore, we are victorious child of God. Ano po? Tayo pa rin ay may mga tiisin sa buhay. Amen? Sino may mga tiisin sa buhay? Sabi sa Santiago, chapter 5, verse 13, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Sino may mga tiisin? Lahat po tayo, ano po? Anong gagawin? Manalangin siya. May nagaganap, umawit siya ng papuri sa Diyos. Amen? At sa lugar na ito na kanyang itinakda, sa mga taong kanyang pinili, tayo ay magpupuri at sasamba sa ating Diyos na buhay. Let us welcome the holy presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise and we give you glory, Lord. We exalt thee. We magnify you. Holy Spirit, Holy Spirit, with your
Come like a spring in the desert. Jabal Shaddai, kailangan namin ang banal mong presensya. Pangunahan kami sa araw na ito. Pangunahan mo po kami na sumamba sa iyo. Pangunahan mo po kami kung paano manalangin upang sa ngayon, Lord, ang sagot mo sa amin ay yes. Tutugunin mo ang lahat ng aming uusalin, lahat po ng aming kahilingan. Walang imposible sa iyo. Panginoon, ikaw ang nakababatid ng laman ng aming mga puso. Ikaw rin po ang magpaandar ng aming isipan. Ikaw, ang Espiritong Banal na magkasi, Panginoon. Kasihan kami ng Espiritu mong banal upang sa ngayon, Lord, naging katulad mo kami at masunod namin mga layunin at tungkulin mo. Hallelujah, hallelujah. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Lakas ng mahina. Sa isang tinig, purihin natin ang Espiritong Banal. Sigla at lakas ng mahina. Sa uling pagkakataon, sigla at lakas ng mahina. Pagkalakasin mo kami, Panginoon. Pagalitin ang aming karamdaman. Ano mga aming kapighatian, ano mga aming nararamdaman kabigatan. Pag-alin mo ang Diyos at palakasin kami. Malakat ang mga pinalakas na ng Espiritong Banal. Malakas na baboy. Kaya wala siya na yung pagkakalong sigaw. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen po. Tanging ang Diyos lamang ang ating pag-asa at makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating problema, ng kalakasan sa lahat ng ating kahinaan, pagagaanin niya at papawalang bisa ng mga nagpapabigat sa atin. Amen! Because He is the strength. Amen? So let us worship the strength of our heart. It is Yahweh El Shaddai! Worship you, God. Give you glory, Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my personal heart. God is the strength of
lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Amen? Sino ang pinalakas na ng Diyos? Lahat po tayo. Amen? Kaya pag pinalakas na tayo, kahit may pagsubok, what we only have to do is to cast our burdens unto God. Amen? Unto the Lord. Amen? Clap our hands. Make a noise. Hallelujah. Praise His name. Hallelujah. Iko, pagkatuwanan natin ang ating mga kabigagan sa ating Diyos. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Because He cares for you. Isa pa, cast your burdens. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Because He cares for you. Isa pa, cast your burdens. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Because He cares for you. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Satan is the lowest. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Because Satan is the lowest. He's the lowest. Ay, isa pa, higher, higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Higher, higher, let's lift Jesus higher. Jesus is the cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Jesus, He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Because He Isa pa, cares for ibinig pa po yan. Cast your burdens. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus. Because He cares for you. 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 Amen. Palakpak. Sumigaw. Lagi natin alam niyo po, napakasarap lang po alam na dahil pinili tayo ng ating Yahweh El Shaddai, napakasarap dahil alam na natin na may pagsubok na sa mundong ito. Amen. Ihahalin tulad natin siya sa rumi. Amen. Rumi ng aso, rumi ng tao. No? Ano pong ginagawa natin? Pag nakakakita tayo ng rumi, hindi natin tinutungtungan. Hinahakbangan. Amen. Sino ang mahakbang sa mapagsubok na yan? Amen. Hinahakbangan natin ang hagdan patungo kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. Sapagkat sabi niya, ano po, sa 2 Peter chapter 5, ano po? Or chapter 2, verse 9. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Amen? Kaya manalig tayo. Alam na ng Diyos kung paano niya tayo hahangulin sa pagkalugmok. Alam na ng Diyos kung paano niya tayo ililigtas. Amen? Taas ang kamay, tiwagayway, habang nagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Amen? Panatan na natin ang maglingkod kay Yahweh El Shaddai. Napakagandang pribilehiyo ang mapaglingkuran siya. Napakasarap ang makinata siya. At tunay nga, walang greatest feeling na makakalabang pa sa pagmamahal ng Diyos na naranasan natin. At napakaganda, susuklian natin ang pagmamahal ng Diyos. Siya ang unang umibig, ibigin natin siya. Siya ang unang nagtiwala sa atin na paglingkuran niya tayo o paglingkuran natin siya. Kaya naman, itong paglilingkod natin ay tunay nga papuri sa Kanya. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love
Yes, we love you, Lord. We will serve you. And we all sing, we will serve you, Lord. Sabi mo, Panginoon, paglingkuran ka namin. Yes, Lord, tumulong kami sa iyong panawagan. Tulungan mo po kami sa aming paglilingkod. Maging dapat kami sa iyong harapan. Upang sa aming paglilingkod, Lord, na lulugod ka. Puri at pagsambay para sa iyo lamang aming Ama, aming Panginoon, Jesus, aming Espiritong Banal. Para sa iyo lamang po ang kaluguran. Para sa iyo lamang po ang aming buhay. Yamang nanggaling ito sa iyo, babalik namin ito sa iyo. We will serve the Lord, O God. We will serve you, Yahweh Shaddai. Alam mo bang aming paglilingkuran, aming Diyos na nakapangyarihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at banal naming Ama, Ikaw po ang aming nag-iisa at kataas-taasang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na mayakda at patuloy na nagpapairam ng aming buhay. Ang Diyos na tumawag at tumipon sa bawat isa sa amin sa lugar na ito, El Shaddai International House of Prayers. At sa hapong ito, Panginoon, we proclaim your word. Salamat po sapagkat kami po nananalig na ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. As we stand before your holy presence this afternoon,
Kami po'y lumalapit sa iyo may kababaang loob. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming karumihan, Panginoon, linisin mo kami. Alisin mo ang lahat ng basura sa aming mga puso. Lahat ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod, O Diyos, sa iyong paningin, tanggalin mo, linisin mo, at bigyan mo kami ng isang panibagong pagkakataon upang kami ganap ng mga pagpurit, pagpasalamat sa iyong kabutihan. Lord God, Heavenly Father, marami pong salamat sapagkat ikaw po ay napakalaki ng habag sa bawat isa sa amin. You're a compassionate God. Thank you, Lord, for your merciful Father. At sa pangalan ng ilang na si Kristo Jesus, patuloy mo pong isugo ang iyong Espiritu, the Paraclete, the Mover, the Sanctifier, at upang maging gabay ng bawat isa sa amin, upang patuloy namin maunawaan at patuloy na mailagay ang iyong mga banal na mensahe sa aming mga puso. Katulad ng sinabi ni San Pedro, Panginoon, na pinoproklama namin sa hapong ito, Lord, to whom shall we go? You have the bread of life. Panginoon, kanino po kami pupunta? Saan kami patungo? Nasa sa iyo po ang mga salita na nagbibigay ng buhay. Nasa sa iyo po ang mga pangyarihang salita na bumabago ng buhay. Nagpapagaling sa lumang uri ng karamdaman. Kami pinananalig ng Diyos na sa hapon ito, patuloy kang gagawa ng kamanghamangang bagay sa bawat buhay na narito ngayon. Panginoon, in a very special way, dalangin ko po sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu. Pagpalain mo po ang lahat ng gaganap ng kanilang tungkulin sa amin pong sama-samang pagdiriwang para sa iyong kapurihan. Pamamagitan ng banal na misa, ang iyong banal na piging, ang iyong puminamahal na lingkod pare, Reverendo Padre Sano Di Claro, at lahat ng mga gaganap sa tungkulin. In a very special way, itinataas po namin, Panginoon, ang aming pong minamahal na punong lingkod, Brother Mike J. Bilate, na patuloy po siyang gamitin sa kapanahunan to proclaim your word. At dalangin po namin, Panginoon, na ang mensahe magpapagaling sa aming buhay, ay magbibigay sa amin isang panibagong lakas spiritual, at uuwi po ang bawat isa, taglay ang solusyon sa bawat problema, kalakasan sa spiritual na buhay, at uuwi ang bawat isa, tatagumpay sa bawat pagsubok dumarating sa bawat buhay. Uuwi ang bawat isa na may kagalingan na namang-uwi ng karamdaman, kagalakan, at kapayapaan sa puso't isipan. At ang lahat na ito, Diyos, ay maganap ng naayon sa iyong kalooban. At ang lahat na ito ay pinasasalamatan namin sa pamamagitan ng Jesucristo, sa tulong ni Maria na aming ina, ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat pagsamba sa iyo lamang, Yahweh, kaysa ng Espiritu Santo, kayo po ay Diyos, magpakailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nabibigyan tayo ng kayo at ating ibabako sa pananalangin, the Lord's Prayer, and Psalm 91.
kanyang nagangkat at pagkukog na kataas-taasan at nananatili sa kanya ng iyong kapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag kang tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa pangalan, sa unang ng kita. At kahit anumang mabigat na sala, di ka magtatakas. Lulukuban niya sa sarili ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ito. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang abuso pagsapit ng araw. Di sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan sa libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaari. Ika'y nagmamasid at sa panamuhod iyong mamamasdan. Iyong masasama ang nakikita mong pinarurusan. Sapagkat siya ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo tataas-taasan. Di mo abuting ikay mapahamak at walang daratan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya maraming pamilya, silang susubaybay. Kahit saan dapat ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayo at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong natatas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano, sa serpiente, leon na mabagsik. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang sagantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayan ito, na aking pinila'y magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at alikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! At handa na po natin ang ating mga sarili at tayo po'y dadako na sa pinakamataas at pinakamayaman na uri ng pagsamba, ang ating pong banal na misa. At ang ating pong mass presider sa gabi nito, ang ating pong minamahal na El Shaddai, DWXI, PBFI Spiritual Director, Reverend Father Sunny Declaro. Praise be the name of the Lord. A blessed day to all of us, brothers and sisters in Christ. Welcome to our Eucharistic celebration, the most acceptable and worthiest way in worshiping our Lord on this Tuesday in the third week in Ordinary Time. Let's now prepare ourselves and feel the holy presence of our Lord in the Holy Mass. All together, let's sing the entrance hymn.
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, direct our actions according to your good pleasure, that in the name of your beloved Son we may abound in good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the Word of God. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since the law has only a shadow of good things to come, and not the very image of them, it can never make perfect those who come to worship by the same sacrifices that they offer continually each year. Otherwise, would the same sacrifices have ceased to be offered, since the worshippers, once cleansed, would no longer have had any consciousness of sins? But in those sacrifices, there is only a yearly remembrance of sins. For it is impossible that the blood of bulls and goats take away sins. For this reason, when he came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you took no delight." Then I said, as is written of me in the scroll, "Behold, I come to do your will, O God." First, he says, sacrifices and offerings. Burnt offerings and sin offerings you neither desired nor delighted in. These are offered according to the law. Then he says, "Behold, I come to do your will." By this will we have been consecrated through the offering of the body of Jesus Christ once for all. The word of the Lord. Thanks be to God. Here am I, Lord. I come to do your will. Here am I, Lord. I come to do your will. I have waited for the Lord, and he stooped toward me
and He put a new song into my mouth, a hymn to our God. Here am I, Lord, I come to do your will. Sacrifice or oblation you wish not, but ears open to obedience you gave me. Burnt offerings or sin offerings you sought not. Then said I, Behold, I come. Here am I, Lord, I come to do your will. I announce your justice in the vast assembly. I did not restrain my lips, as you, O Lord, know. Here am I, Lord, I come to do your will. Your justice I kept not hid within my heart. Your faithfulness and your salvation I have spoken of. I have made no secret of your kindness and the truth in the vast assembly. Here am I, Lord, I come to do your will. Please rise to honor the Holy Gospel. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mystery of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers arrived at the house. He's standing outside. They sent word to Jesus and told him. A crowd seated around him told him, Your mother and your brothers and your sisters are outside asking for you. But he said to them in reply, Who are my mother and my brothers? And looking around at those seated in a circle, he said, Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother, my sisters, and my mother. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Mike and Sister Binet, sa ating pong lahat, purihin natin si Yahweh. Ang nanay ni Jesus, the mother of Jesus, at ang mga pinsan ni Jesus. Ang sabi sa Biblia, nakatayo sa labas. Of course, ng bahay. At pinasabi nila kay Jesus, hinahanap nila si Jesus. They sent word to Jesus and called him. You know, ganda, no? Ang first sentence. Gusto nilang makita si Jesus. Gusto nilang makausap si Jesus. Sinusundan nila si Jesus. Sabi dito in standing outside, and they sent word to Jesus. Pinasabi nila, kasi maraming tao
Pinasabi nila na nandun sila sa labas at gusto makita siya. Naku ninyo, di ba? Yan naman talaga ang ating desire, makita si Jesus. Malapitan si Jesus. Makausap. At dito sa ating binasang Ebanghelyo, yun din ang ninanais ng kanyang nanay at mga kasamahan. A crowd seated around him told him, a crowd, so maraming nagsabi, ang nanay mo at saka ang kasamahan mo, your brothers and sisters, nasa labas, asking for you. Asking for you. Nasa labas sila at itinatanong ka. Kayo ba nakapagtanong na kung sino si Jesus? Kung paano malalapitan si Jesus? Kayo ba nagtanong na paano ba makakalapit kay Jesus? Yan ang magandang mga tanong eh. Pagka kayo nagkukwentuhan, maganda ding itanong, paano kaya tayo mapapalalim ang ating pananampalataya kay Jesus? Paano tayo makakalapit kay Jesus? Others might have good experience about Jesus. Kaya importante yung sharing eh, di ba? Importante yung nagsishare ka. Naku, may alam ako, magkakaibigan, 5 sila. Kapag Friday, nagpa-Bible sharing sila, inaamot sila ng madaling araw, nagsha-sharing sila. Ako minsan nakapakinig ng sharing eh. Kapag when you listen to the sharing, natututo ka rin ng mga bagay-bagay. Ang isa kong natutuhan yan eh. May nag-sharing, sabi niya, ako hindi lilipas ang isang araw na hindi ako nakakabasa ng isang chapter sa Biblia. Sabi niya, nag-aalan talaga ako ng time para magbasa ng Biblia kahit isang chapter man lamang sa isang araw. Sabi niya. Sabi naman ng isa, ako binabasa ko yung mga salmo sa Biblia, yung Psalms. Kahit isa lang, basta hindi lilipas ang isang araw na hindi ko babasahin ng kahit isang salmo. Nung ako'y nakikinig sa kanilang sharing na gano'n naalaala ko lagi. Kaya laging daladala ko yung Biblia ko. Tinutularan ko. Hindi ko pinalilipas ang araw nang hindi ko nababasa ang salmo. See? We help each other. That's the value of sharing. We help each other to grow in Jesus. Kapag ikay nakikinig, natututo ka rin lumago sa pananampalataya katulad nila. At dito, they were asking for you. Eto na, sinagot naman sila ni Jesus. Sabi naman ni Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Tinignan niya ang nasa paligid niya na noon ay nakikinig sa kanya. Tinignan niya ang nasa paligid niya na noon ay kasama niya. Sabi nga ni Jesus Mary, yung isa, iba sa magkapatid, Martha and Mary. Sabi ni Lord, Mary has chosen the better part. Anong ginawa ni Maria? Wala. Kasama lang si Jesus. Nagdoon nakikinig ni Jesus. Nakupo sa paanan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, tinignan niya kanyang nasa paligid. Ang sabi niya, ito ang aking mga ina. Ito ang aking mga kapatid. Sino yung mga nandoon? Yung kasama niya, yung nakikinig sa kanya, yung nakatutok ka sa kanya, yung nakafocus ang paningin sa kanya. Ito ang aking ina
ito ang aking mga kapatid. Yung kasama niya. At ang wika pa niya, whoever does the will of God is my brother and sister and mother. Yan ang wika ng ating Panginoon. Ito ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Paano mo malalaman ang kalooban ng iyong Ama? Of course, sabi nga ng Panginoon, sabi nga sa aklat ni Juan, ang bagong pangalan ng Diyos ay God is love. Ang kalooban ng Diyos is born out of love for us and for other people. Ang kalooban ng Diyos ay yung makikilala kung may pag-ibig na namumutawi sa iyong puso't damdamin. Kasi yan si Jesus, ang sabi ni Jesus, may hihigit pa ba na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal? Ang kalooban ng Diyos ay nakapaloob sa salitang pag-ibig. Pag-ibig. Paano mo malalaman ang mga bagay-bagay dito? Babalik ako sa mga unang sinabi dito. Alam po ninyo, di ba yung inyong mga anak, nakasakasama ninyo sa loob ng bahay? Saan kahit hindi ang magsalita, alam mo na may kailangan sila eh. Alam mo, may dinadamdam sila, di ba? Alam mo, may pinagdadaanan sila kahit hindi nagsasalita sa iyo. Kasi nandyan siya kasama mo. Naku, kung ang iyong anak ay possible, lakad ng lakad, naghuhugas ng pinggan ng saya-saya, alam mo eh, baka may minamahal na ito. Baka ito'y may crush na. Ha? Kasama mo eh. Pagkasama mo, may relasyon kang malalim eh. Kaya ang hirap nung noong ang anak ay nandito, tapos ang magulang ay nasa abroad, mahirap yan. Lumalaki yung bata, hindi mo nakikilala. Bakit? Hindi mo kasama. Hindi mo kasama. Kaya minsan pag dumarating yung tatay, yung finish contract o yung nanay, tapos na sa kontrata galing Hong Kong, pagdating dito malaki ng anak, dalaga ng anak, hindi niya kilalang lubusan. Kaya may tensyon. Hindi nagkakasundo kasi lumaki na hindi mo kasama. Amen? Lumaki na hindi mo kasama. Iba yung sino ang aking mga kapatid. Sino? Lumingon siyang itinuro, eto ang aking mga kapatid, ito ang aking nanay, itong nandito, itong kasama ko ito. Alam po ninyo, para ding isang magulang, di ba ang nanay nyo, ang magulang ninyo kung kayo mga anak, kilala mo rin Kilala mo na wala. You know, mga magulang may tendency yan hindi magsasabi ng kailangan sa iyo Oo. Kahit hirap na yan, hindi yan hihingi sa anak. Hindi naman sa pride. Kahit yan nahihirapan, hindi yan hihingi kaagad sa kanyang anak. Anak, bigyan mo naman ako ng pambili nito. Anak, ako, amang magulang na gano'n Nagtitiis siya. Hindi yan nagsasabi. Lalo na kung pera sa kanyang mga anak, magpusa ka. Magpusa ka. Nagpupusa. Si Perla, pinag-aral niya ang kanyang 3 anak. Lahat niya nakatapos. Siya ay isang teacher sa elementary. Pero napagtapos siya ang 3 niyang anak. Of course, nung siya nag-retire, kinuha niyang retirement, yung lump sum, yung lahat na, hindi na yung monthly.
Kasi nagpagawa siya ng bahay. Pinarepair yung bahay ng kanyang magulang. Kaya lahat ng nakuha niya sa retirement ay nagustos niya sa pagpaparepair ng kanilang old house. Ibig sabihin, bago si Perle, ibig sabihin, wala na siyang nagagastos. May kasama siya sa bahay, yung kanyang bunsong anak. Nakatapos din naman. Wala din namang asawa. Sila magkasama. Yung dalawa ay may kanya-kanya ng pamilya. Itong kanilang nanay, yung bang may mga asosasyon. Minsan lumalakad sila papuntang Baguio, minsan lumalakad sila papuntang Manawa, may grupo. Pero gusto niya kasi teacher siya, lagi yung pagka-teacher ka, di ba? Nasanay ka sa mga field trip. Kaya pag may ganong lakaran, gusto mo rin sumama eh. Ganun siya eh. Kaya lang talaga, wala siyang pera. Ubus na. Nakakaya naman. Pero yun eh, tahimik lang sa loob ng bahay, wawalis-walis. Nararamdaman ng anak na bunso na ang nanay niya may kailangan. Inaabutan niya ng pera. Sabi ng nanay, hindi na. Nanay, baka kayo may gagastos sa inyong mga lakad sa inyong association. Hindi na. Nakakaya naman sa inyo. Pero ipinipilit ng anak, alam niya kung bakit? Nararamdaman niya ang kanyang ina. Nararamdaman niya ang pangangailangan. Yung tinatawag na social integration, nalalaman niya, nararamdaman niya. Kaya kahit hindi magsabi ang ina, ibinibigay niya. Nagawa lang yun ng anak, alam niyo kung bakit? Kasi lagi niyang kasama ang kanyang ina. Laging nandoon sa piling ng kanyang ina. Kaya kahit hindi magsabi ang ina, alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang nanay. Yung sitwasyon yan, ilagay natin sa ating pananampalataya. Kung ikaw ay paladasan, kung lagi ikaw may communication kay Lord, kung laging kasama mo si Lord, kung laging nandyan ka, laging nasa iyong salita ni Lord, lagi mo siyang kasama, lagi kang nagdarasal, malalaman mo ang ninanais ng Diyos sa iyong buhay. Malalaman mo. Sino? Eto. And looking around at those seated in the circle, he said, "Here are my mother and my brothers and sisters." Here. Hindi there. Hindi yun ang aking ama. Yun ang aking ina. Hindi. Yun ang aking kapatid. No. Here. Ito ang aking nanay. Ito ang aking kapatid. Sino? Yung kasama niya. Kaya pala, si Maria at ang kanyang mga kapatid, ang sabi doon, they were asking for Jesus. They were looking for Jesus. Mga minamahal kong kapatid, hanapin natin, bigyan natin ng panahon, samahan natin, malalaman mo ang naisin sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Kaya salamat kay nandito, regular kayong nakikinig sa mga pangaral ni Brother Mark. Ito'y isang paraan kung paano mo makakasama o malalaman ang kalooban ng ating Panginoon. Purihin natin siya.
Please all stand. Jesus' message of salvation is all life are our guidelines in seeking God's will. Let us pray to God our Father that we may follow His message. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church may live the spirit of the gospel and always seek God's will. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may deepen our faith by extending service to the poor, the handicapped, and the disadvantaged. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may become true members of God's family. By being faithful to the will of Heavenly Father, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may make God's word alive in us by living it out in daily circumstances of life, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who suffering persecutions in following Jesus and experiencing great trials in life, suffering serious diseases, victims of calamities, that they may not lose hope, but instead still believe and trust in love, mercy, and power of God, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the leaders of the church and of the country, may the Holy Spirit guide them always, so that they may govern or rule the people according to the precept and laws of God and set good example. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the nations of the world, may all be united in one true faith, following the teaching of Jesus, our Lord and Savior, so that love, peace, justice, unity, and prosperity may reign in the whole world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us gathered here, and also those who are joining with us in this celebration through the radio and internet, may God continue to bless our lives and grant all our personal prayer or petitions, especially the personal petitions of our beloved servant leader, Brother Mike Z. Vilarte, and our Mass Presider, Reverend Father Sammy Declaro. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may find perpetual light and eternal rest. Let us pray